ang di umuray paghihiwalay ni na John Lloyd Cruz at ng kanyang matagal na ring girlfriend na si Isabel Santos. Ito po ay nag-ugat sa isang cryptic post ni Isabel. Ang sabi niya, "Men don't protect you anymore." Idinadamay naman dito si Ellen Adarna na si Ellen na naman ang third party ng paghihiwalay ni na John Lloyd at Isabel. Ay mabuti na rin, natapos na kayo, hindi naman talaga kayo bagay. Nakakaloka na ito, nagsasagutan na sila. Oo, Hanggang oo. kailan ang sagutan Ang ito? sabi naman ni Lotlot, wala kaming inaagaw. Wala ring inaagaw si Matet. You can have it all nga eh. You can have it all. Salitang kalye, isaksak mo yan sa baga mo. Bumalik na po si Ian De Leon. Rumesbak na po siya. Enough of the lies? Sabi niya, you stop. You stop telling lies. Especially to my dad. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now! Yay! Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachikas sa buong mundo? Mukha po yatang maaayos na. Huwag lang magbabago ang senaryo. Mukhang matatapos na ang ating pinoproblemang sobrang mahal ng langis. At tuloy-tuloy pa rin po ang mga chika at intriga at mga kontrobersiya dito sa lokal na aliwan na minsang nalambungan ng mundo ng politika. Di ba naman, Robert Chika? Tama kung sa politika mag-aayos, pero sa mundo ng showbiz mukhang may nagsisimulang gulo. Yes. Kaya oo, tumutok totoo yan. po kayo dyan. Ayan. At ikaw naman, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikotot, ano masasabi mo? Hindi magpapatalbog ng mga showbiz intriga at mga kontrobersiya sa mga gulo sa politika. Okay! At saan pa po ba, mga kachika, magaganap ang lahat ng ating kwentuhan? Dito lamang po sa inyong programa, aming programa, at ito po ang Showbiz Now! Tama ka eh, matagal na panahon tayong nalambungan ng mga Yes. isyong politika. Medyo nga tumamlay ang mundo ng showbiz. Pero ngayon, aktibo na naman, marami ng issue. Nasa atin na naman na ang bola. naglulutangan. Atin na naman. Ang bola. Di ba? Una po namin tatalakayin ang kalat na issue po ngayon kahit saan po tayo tumingin. Dyaryo, sa social media, lahat. Ang di umuray paghihiwalay ni na John Lloyd Cruz at ng kanyang matagal na ring girlfriend na si Isabel Santos. Marami ang nagulat dyan. Pati ako mismo, nakakala ko tahimik ang relasyon ito. Pero ito na, unti-unti nang nag-iingay. Oo nga kasi di ba sama-sama sila, nagbabanding-banding sa ibang Banding lugar. sila na Ellen Oo, Adarna, kung yes. saan-saan, di ba? Ang ganda pa naman sana. Ito po ay nag-ugat sa isang cryptic post ni Isabel. Ang sabi niya, "Men don't protect you anymore." Men naman po, hindi naman niya sinabing man. So, pangkalahatan. Pangkalahatan po ito, men don't protect you anymore. Kung ano man po ang kanyang ibig sabihin, saan man siya nanggagaling, hindi natin alam. Yes. Maaaring may karanasan siya na inihapay niya sa cryptic post niya. At pagkatapos noon, nag-deactivate siya ng kanyang IG account. Doon ka naman mapapaisip, bakit after cryptic post, nag-deactivate siya? So, syempre, yung mga magtatanong at yung concern na wala, nakahang. Ano kaya ang nangyari? Ganon. Oo. Matagal-tagal na rin naman sila, di ba? Akala pa naman natin, nag-swak talaga silang dalawa dahil, di ba, lagi nilang sinasabi, ay, magkaiba, hindi sila swak. Magkaiba ang language nilang dalawa. Alam po namin ang ibig niyong sabihin doon sa language. Hindi na natin pakakadiin pa dahil ayaw naman nating lumala pa, Oo, di ba? correct. Yung lengguwahe daw po hindi magkabagay, magkaiba daw po sila. Pero nagkasundo ang dalawang ito dahil sa meeting of the minds artistically. Yung artistically naman talaga, yung tungkol sa art, malalim ang kanilang Pintor. Yes. Si Isabel, artist. Pintor. Pintor. Ito namang si John Lloyd, nag-iipon Ay, ng mga alam mo, obra.
Kaya nagkasundo sila artistically. Oo. At sa tingin natin, di ba, parang mukha yatang mas maganda nga yung hindi taga-showbiz ang girlfriend ng artista. Umasa nga ang lahat siguro ito magtatagal na kasi hindi sila parehong nasa showbiz. Pero ano nang ganap? Siguro pag magkausap si John Lloyd at saka si Isabel, ano kaya ang pinagkukwentuhan nila? Gusto ko kung paano ginuhit, kung paano ginuguhit yung mga bagay-bagay, kung paano pagsamahin ng kulay blue at saka red, kung ano ang ganun. Collector kasi si John Oo. Lloyd Tapos artist naman si Isabel. Siguro nga, malalim ang Sobrang kanilang usapan. malalim ito. Alam naman natin ng mga, di ba sinasabi mo ang mga pintor? Malalalim sila. Malalalim talaga, kaya sila Buhay ang nakakapagbuhit. kanilang imahinasyon. Saka di ba si John Lloyd, di ba, nung nag-ano sila ni Isabel, di ba parang tumayo siya, gumanda ang kanyang, di ba, wala masyado siya mga hanas na mga ipinapakita sa tao, di ba? Ibig yan sabihin, dati kasi nakikita si John Lloyd na nagbibiyahe nakapahan. May mga ganung moment. Nung sila na ni Isabel, nawala yun. Yes. Mukhang maayos. Kaya lang, dinadamay naman dito si Ellen Adarna. Ikaw ba'y naniniwala na si Ellen na naman ang third party ng paghiwalay ni na John Lloyd at Isabel? Ang kwento nga naman, di ba? Sila na magkakasama na po yung tatlo. Oo. Nagkakamabutihan, bandingan, ang saya-saya, nabuo ang mga pamilya, ano mo, yung ex at saka yung ngayon, magkasama. Ang At ganda saka, ng lagi tignan. po nating tatandaan, nagpahayag na po si Ellen Adarna na kapag siya'y nakipaghiwalay, wala siyang binabalikang kahit sinong nakarelasyon niya. Ayun ang sagot. Yun talaga ang sabi niya talaga, yung maliwanag yun. Ano kaya ang dahilan kung totoo man ito Oo. Kasi wala pa namang sinasabi si John Lloyd, wala rin sinasabi si Isabel, kundi yung men don't protect you anymore. Bumabase lang tayo sa kaya siya nanggagaling? cryptic post na yan. Saan kaya sila nanggagaling? May nabasa pa nga ako kung di ako nagkakamali yung post ni Isabel na I'm done. Oo, I'm done. Di ba? Tapos na ako. Paano Ganon. yun? Malungkot daw siya, lalo nung nag-birthday siya. Oo, yung Oo. tagal-tagal niyang inantay. Pala ganito lang. Ganito lang. Yun Ano yun kaya, eh. nakalimutan kaya siya ni John Lloyd nung birthday niya? Yun ang papasok sa mga nagbabasa ng mga kasi siya lang naman ang Pero ang dami ko nabasa na, ay mabuti na rin, natapos na kayo. Hindi naman talaga kayo bagay. Siyempre, hindi man natin saklaw ang lahat. Ngayon ang kanyang opinion. Magkaiba kayo ng language. Malalim yun yung magkaiba kayo ng lingwahe. Oo, Yun. ang problema kasi hinusgahan nila kagad. Tapos, ito na ngayon, siyempre banding na naman si John Lloyd at si Ellie Adarna na binibigyan na naman nila ng ano. Kasi nga may gagawin silang sitcom sa Ayun GMX7. pala. Ayun na. Oo. Ayun na. Yun yun. Oo. Hindi kaya bahagi ng promo ito. O Isabel, tumabi-tabi ka muna. Ay. Dito muna, iingay muna ito. Maaari din kasi alam naman natin ang artista lalo na pag mga ganyan may nilulutong proyekto, kailangan paghahandaan para mas maganda pag nandiyan ang produkto, hinog na ang lahat. Oo. At saka para pag-usapan talaga at doon tututok talaga yung tao. Siyempre, ay, may sitcom pala ito. Kaya siguro pinag-usapan, gumagawa ng intriga. mga Mababaling ganun. sa Oo. kanila ngayon yung Totoo. atensyon. Correct. Pero nakapanghihinayang kung totoo nga po nahiwalay na si JLC at saka si Isabel Santos. Oo nga. Sayang. Ay, oo Sayang. naman. Sayang. Ang ganda-ganda ng samahan. At saka nakita natin na naging tahimik. Mm-mm. Nung una nga, hindi sila nagpo-post ng kung ano-ano. Nito na lang lately nung nakasama na si Ellen Adarna. Yes. Diba? Panay ayuda na ng mga picture nila. Ayun, tapos ito palang kauwian. Sana hindi totoo ito. Sana hindi totoo. At kung totoo man, ganun talaga Ganun talaga ang buhay. Walang forever, sabi niya. Correct. Walang Ah. permanente sa mundo. Yes. At si Isabel, dati naman siya talagang nag-iisa. Oo, loner din. naman Oo. siya. At si John Lloyd naman, matagal na rin naman siyang walang karelasyon nung magtagpo sila ni Isabel at saka nabuhay uli ang love life niya. Pero sana hindi totoo ito. Ano kanta para sa kanilang dalawa? At di kakantahan ko na lang sila na, If I sing you a love song. Bonnie Tyler. Wow. Ito, okay. Sige. If I sing you a love song, will you always remember? Reno. Stop. If I sing you a love song, will you always remember? Oh. Ayan. So baby, Gawin mo si let Bonnie Tyler. Oh, baby. Pausin mo, paus. Pausin mo. Oh baby, let me sing a love song. Oh, you a lot of love have you. But lovers often do. Oh baby, I'm afraid. And love song happened to me. I know.
Cookie Monster, ikaw ba? Pagong. Eto na yung sa opening sabi mo. Ay. Mukhang may mga bagong nagaganap Oo. na kailangan nating itawid sa kanila kung ano ba pangyayari. Yes. Nung nakaraang episode po, mga kapatid, mga kachika, inilatag po namin yung sentimiento at mga naratibo ni Lotlot de Leon. At doon po ay niliwanag niya, wala siyang inaagaw, walang inaagaw si Matet. Alam nila na ang kung anumang estate na naiwan ng kanilang ina ang napayapang superstar na si Miss Nora Honor ay kay Ian. And tanggap naman namin na kung ano ang meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi niyan, walang nangaagaw. Oo. Kaya nga nakakaloka na ito, nagsasagutan na sila. Oo. Ay talagang sinagot pagkatapos mag-interview, sagot at sasagutin at sasagutin. Oo. Hanggang kailan ang sagot? Ang sabi naman ni Lotlot, di ba? Nagsalita siya noon tungkol kay Ian dahil sa kanyang mga kapatid. Kay Matet, kay Kiko, at kay Kenneth. Wala naman po kasing iniwan sa kanila ang superstar. Kinausap ko si Ian. Tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mommy with us? Hindi para sa akin, o hindi para dun sa 3 kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mommy sa kanila. Eh sabi naman ni Balot, ako naman sanay akong magtrabaho. Nagkaroon nga ng pagkakataon, wala akong pambayad ng tubig, napuputulan ako ng kuryente, pero kailanman hindi ako naging pabigat sa pamilya ko. Wala akong hinahabol na mana. Kaya kong magtrabaho, magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko ang ila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Tsaka, Totoo naman yun. Ay, tsaka Oo. na-emote pa ako nung sinabi niya, wala namang akong inaasahan, kundi sarili ko lang. Buntot ko, hila ko, Yun, sabi nalungkot niya. ako dun. Ako lang naman. At totoo naman po yun, nakikita naman po natin na resibo. Hindi talaga tumitigil si Lotlot Oo. sa paggawa ng pelikula, ng serye, kahit maliliit na roles lang. Tinatanggap Talagang ginagawa niya. Oo, basta Oo, may para pagkakakitaan. mabuhay. Oo. Laban na laban siya. Yun. Ang sabi ni Ian, nung magtayo siya ng korporasyon, yung one-person corporation, sinabihan niya ang kanyang mga kapatid. Nung 40th day, we were gathered together sa Bulwagan sa Libingan ng Bayani. Wala pang OPC noon with the plans that I had to continue Mom's legacy. And I think yung time na yon, they weren't ready because it was still a concept. But I told them that I would pursue this and I'm willing for everyone to be on board. Linawin po natin na ito pong one-person corporation na ito ay iba doon sa Nora Honor Foundation. Okay. Ito po yung ay Nora Cares na Dati. sabi ni Ian, yung kikitain dito do sa one-person corporation ay ibibigay doon sa Nora Honor Foundation. Alam mo, napakatindi nitong one-person corporation na to. Andyan ang katalog. Ay, oo. Kahit sa mga singers, yung katalog napakahalaga. Yun yung usapin ng ano, Mga royalty. royalty Oo. yan. Royalty yan. Kaya syempre, ang sabi naman sa batas, kung talagang legally adopted, itong mga kapatid niya, hindi siya po pwedeng magtayo ng one-person corporation. Pwede siyang habulin. Ngayon, ang tanong, legally adopted nga ba si Lotlot, si Matet, si Kenneth, at saka si Kiko? Meron kasing sabi-sabi, di ba? Ang kwento, ang umampon sa kanila, si Mama Itunying. Ay, Ang oo, dakilang kasi ina oo. ng superstar. So, paano ngayon yan? Kaya naman pala maliwanag na maliwanag sa magkakapatid na kay Lotot Matet, Kenneth, saka kay Kiko. Kay Kiko. Si Lotlot ang nagsabi, yung lahat ng iniwan kay Ian Yan yun. lang. Oo. Alam namin yun. Oo. Sinabihan ko lang siya, kung pwede ka mag-share, salamat. Kung hindi naman, maiintindihan namin. Okay. Walang problema. Yun ang sinabi niya. Pero ang malinaw, wala kaming inaagaw. Wala ring inaagaw si Matet. You can have it all nga eh. Sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Sabi niya. Ay, oo. Parang Oo. sa salitang kalye, you can have it all. Salitang kalye, isaksak mo yan sa baga mo. Parang Ay, ganon, naku, di ba? nakakaloka. Ganon yun. Ngayon, eto,
Ayon sa legalidad, kapag ka pala ikaw ay tumanggi sa mana, kailangan dokumentado. Ah, Dokumentado pala yun. Yung pagka tumatanggi sa mana, malinaw pala yun. Kailangan talaga naka-black and white Oo, talaga. Oo, at Oo. saka kailangan nakanotaryo Hindi yun. pala oo. po pwede na basta sasabihin mo lang Verbal, ng oo. bibig, ganon. okay. Kailangan dokumentado yung pagtanggi sa kung ano mga estate na naiwan sa kanila. Ngayon, eto, bumalik na po si Ian De Leon. Rumesback na po siya. Natural, ganyan ang mangyayari. Oo, Diba? sasagutin mo yung mga binitiwan. Kaya mahaba ito. Oo. Ang sabi ni Ian, after my mom died, sabi niya ganyan, nagmamadali kayo magtayo ng foundation. Kasi baka maunahan ng iba. Masakit yun. Ay, oo. Oo, kasi Masakit yun. yung sabihing maunahan ng iba, para bang may karera ito. Parang nagkakarera. O nagkakarerahan na ito. Oo. May binanggit din siya na one time daw, inimbita siya sa dinner ng mga kapatid niya nang hindi malinaw ang dahilan kung bakit. Pagdating daw niya doon, ang tawag niya entrapment. Ala. Oo. Kasi daw, ando na ang mga abogado nila Matet at Lotlot. Parang papipirmahin siya sa isang dokumento na hindi malinaw para sa kanya. Ganun, entrapment daw yun. Oo, kasi sabi niya. At saka di ba sabi pa nga niyan, nagpapasalamat nga sa taong nagpid sa kanya tungkol doon sa dinner entrapment na yun. Nakakalungkot naman kung gano'n. Kasi sabi rin nila Lotot at Matet na Hindi sila nasabihan. oo, na hindi sila nasabihan. Hindi talaga. Pero Oo. ang sabi naman, nasabihan. Kaya iisip mo ngayon na talagang merong iringan sa magkakapatid. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Si Ian o ang kanya mga kapatid? Oo. Sabi niya siya ang sole heir, di ba? Are you the sole and legal heir of your mom, Nora Honor? Kuya Rico, yes, I am. Napakalinaw nun, sinabi siya ang solong tagapagmana. Kaya yung apat, nasaktan na agad doon. Di ba sabi ni Lotlot, tama na ang mga kasinungalingan. Kaya kong tiisin ang lahat, pero ayoko sa taong sinungaling. Ano naman ang sagot ni Ian? At sabi kasi ni Lotlot, tama na ang mga kasinungalingan. Enough of the lies. Ang sabi naman ni Ian, enough of the lies? Sabi niya, you stop. You stop telling lies. Especially to my dad. Ay, Ayan na, My dad. My dad. Hindi our dad. Oo, so iisipin mo na naman, stop telling lies. So, ang ibig sabihin nun, may Sila ang sinungaling. Oo, parang merong may alam din. Oo, Ngayon din, ang tatay ang nila. tatay nila dito sa mga nangyayari. Na po pwedeng si Lotlot siguro Na ikikwento. nagkalalabas ng sama ng loob Pwede. kay Christopher. Pero ang sabi naman ni Ian, stop telling lies to my dad. Oo. Napakalinaw po nun na to my dad. Samantalang kinikilalang ama ni Lotlot, ni Matet, ni Kiko at ni Kenneth, si Christopher De Leon. Oo. Yun ang Eh sabi. di ba sabi pa nga ni Loto, tinuring kitang kapatid. Itinuring kitang kapatid. Tapos sabi niya, ang tindi ng sakripisyong pinagdaanan ko para sa inyo. Na noong mga panahon na pumunta ng Mabata Amerika, ang mami nila, kay Lotlot naman talaga iniwan eh. And this pains me so much kasi tinuring ko siyang, nalagaan ko siya bilang kapatid. Piniling sa akin ng nanay ko. Ilang taon bang wala si mami na nasa Amerika siya? Sa akin naiwan si Matet, si Kiko, si Ken, kahit si Ian, ilang taon sa akin pumira yan. Nung asawa ko pa si Monching, ginawan pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Oo, Diba? Siya naman iniwan talaga yung talaga nagtaguyod lahat, sa mga kapatid niya. Dumating pa sa puntong pinagawang pa si Sariling kwarto. Ian, Oo, sa bahay nila. Nung sila pa ni Monching. Oo. Ilang taon na tumira sa kanila. At talagang si Lotlot, alam namin yan. Dahil si Mateta nagkukwento na ang ate nila ang sumusubaybay sa kanila habang wala ang mami nila. Pero ano ang sagot ni Ian? Ang sabi niya, itinuring mo akong kapatid. Itinuring din kitang parang totoong kapatid. Ayan. Ando na yung totoong. Yung totoong Di ba? kapatid. And I still call you ate. Siyempre, sasabihin ni Lotlot yan, huwag mo na lang akong tawaging ate kung ganyan din lang Oo. ang mga sinasabi mong kasinungalingan. Yes. Oo. Pero tingin ko dyan, kaya siguro nagsimula yung an-away dalawa. Di ba yung sabi kasi ni Ian, kung gusto niyo magpatayo ng foundation, kaya ilagay natin ito sa legal. Di ba yung sabi ni Ian, illegal. Ay siguro baka siguro doon nag-ano na... Hindi, si Lotlot pa nga ang nagbigay na idea eh. Oo, na ipagtayo Na tayo. gumawa tayo ng foundation para sa legacy ni Mami. It should not stop here. Dapat yung mga iniwan ni Mami, yung legacy niya, buhayin Tuloy-tuloy. natin kahit wala pa siya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang Sabi ni pagtulong. Ian, Oo. I'm not ready. Tsaka wala akong ilalabas na pera.
Pagdating naman doon sa foundation, tinanong ko siya. Sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayo tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya? I'm not ready. Wala akong ilalabas na pera. Ayun na. Ang sabi ni Lotlot, wala ka naman dapat problemahin kasi ating lahat ito. Ako na ang maghahanap ng pera para ito matuloy. Sinabi nga nila Yun ang yun. sinabi niya. Yun. Nagulat na lang si Lotlot kinabukasan. Merong FB message na si Ian na hindi ko binibigyan ng karapatan ng kahit sino na maglagay ng pera sa foundation na ito dahil di ko alam to. Correct. Ang sakit nga naman nun. Napakasakit para kay Lotlot at kay Mater. Alam mo itong kwentong ito, palalim ng palalim at parami ng parami ang karakter ang susunod sa mga kwentong ito. Marami. Naalala niyo yung panaginip Yung na kwento mo. nilatag natin dito Yes. na may nakausap akong malalapit sa namayapang superstar na panaginip niya ng 3 sunod-sunod na gabi na humahagulgol si Nora Honor sa isang sulok, walang dialogue, humahagulgol lang. Yun po yung panahon na wala pa tayong alam na meron na palang namumuo na ganitong sitwasyon, problema. oo. Totoo, no? Mahagulgol. Oo nga. Ibig sabihin, wala na kasi ang glue na nagdidikit sa kanilang magkakapatid. Nakakatawa. Yun eh. At Kaya saka- naghiwa-hiwalay na. At saka di ba sabi nga ni Matet, kung buhay pa si Mami, sabi niya, hindi mangyayari ang lahat na ito. Mhm. Kasi siya mismo ang mag-aano sa amin. Mag-aayos. Mag-aayos sa amin. Ayaw niya kasi yung mga anak niya, yung mga nagkakagulo, yung nag-uusap kung ano-ano. Kaya sabi niya, dapat talaga Ito po yung ayusin, isang kwento na hindi natin alam kung sino ang totoo, o ang panig po ng magkakapatid o ang panig ni Ian. Basta ito po ang ating nais, magkausap-usap sila at ang maiayos kung ano man at nasaan ang problema. Pero yung mga nagsasabi po na mga ampon lang yung 4, yung mga ampon po, napakasakit na pong salita nun. Totoo. Pero di po ba dapat mas bigyan po natin ng importansya sa ating puso ang mga ampon dahil sila po yung kapos. Sila po yung walang nagisna na mga tunay na magulang. Pasalamat nga tayo, may isang Nora Honor na naglakas loob na tanggapin ang mga batang galing sa kanyang puso at hindi sa sinapupunan. Totoo. Naging maayos naman, di ba? Kaya lang, eto na ngayon. Kapag nawala na talaga ang ugat, Sana, mga nagaganap. sana dumating ang araw na magkain sila kasi totoo lang, ang goal lang naman nila magkakapatid ay ipagpatuloy ang legacy ng Legacy. kanilang Oo. ina. Sana. At saka di ba nung una, nung buhay pa si Ate Guy, hindi naman pinag-uusapan itong mana-mana na ito. Di ba kung ano-ano nga binabato nila kay Ate Guy? meron niyang isang lawyer na nakakwentuhan ko, sabi niya, nag-ano din si Nora hindi rin niya inayos yung mga anak niya. Dapat nakadokumento kung kanino nga pupunta, ang anong mga ari-arian na may iwanan Oo, niya. sana. Yon, hindi naman natin pwedeng sabihin na naging bulagsak, kundi nagpabaya. Yun ang terminong ginagamit ng mga lawyers. Nagpabaya rin. Na lahat naman talaga tayo papunta doon. Pero dapat na-anticipate na niya na baka mamaya magkaroon dito ng pagtatalo. Oo. Dapat yun, naiayos din niya. Pero kahit po hindi naiayos, nasa mga anak naman yan eh. No? Kung si Ian, ang tingin niya sa kanyang mga kapatid, kasama talaga dun sa legasiya ng kanyang ina at sa kanyang one-person corporation at sa Nora Honor Foundation, wala nang problema. Oo, Kanilang naayos lahat yan na naman lahat to. to. Wala namang problema talaga. Basta, hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ngayon ng katotohanan. Pero, ang dami na apektuhan nung kay Balot. Oo. Yung Ako pag-iyak mismo, niya? Oo. Yung mula pa noon, wala naman tumutulong sa akin, mag-isa lang. Alam mo Oo, yung buntot ko, hila ko. na ano ako doon, yung parang, Pagdating pa lang daw po ni Lotlot do sa press ko ng 40 days, alam mo kagad na may bit-bit na talagang sama ng loob. Ano na talaga eh, pag upo pa lang niya, ako po ang makasaysayang ampon. Oo. Ganun na ang sinabi niya. So alam mo na sa panahong ito, kukunin na niya ang pagkakataon para magpaliwanag. Dahil siguro punong-puno na rin silang magkakapatid Correct. doon sa mga kwento ng kabaligtaran. at saka sinamantala niya ang pagkakaroon, kasi yung press ko na yun, yung pinakamagandang ano, Ay, oo. Pagkakataon. para mailabas niya kagad yung gusto niyang sabihin at i-correct kung ano man ang dapat niyang i-correct at sagot sa mga patutsada, mga revelasyon At saka, ni Ian. at saka hindi na nga tinapos yung press con, di ba? Umalis na Umalis siya. na lang agad, Si di ba, Diego, umiyak yung anak siya, nila ni oo. Monching, Oo, galing. siya yung umaalo sa mami niya. At saka ito yung ano nakakalungkot lang
na inalagaan kita, minahal kita, tapos ganito ang pangyayari. Di ba? Parang nabaliwala na yung mga pinagsaluhan nilang magkakapatid. Sana magbalik tanaw sila sa nakaraan para lalong lumambot ang puso nila kung ano yung mga pinagsamahan nila. So ang wish natin, sino man ang tama sa magkabilang panig, isa lamang po ang dapat nating alalahanin, ang legacy ng superstar na si Nora Honor. Kantahan mo na ang magkakapatid. Ay, kantahan ko na lang sila na Let me take you down. Strawberry Fields Forever. The Beatles. Strawberry Fields. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Oh. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. How we wish, maging maayos na sana. Sana. At hindi pa po dito magtatapos. Nagsasalimbayang naratibo na magkabilang kampo, natural, lahat po sila ay nasaktan. Kung bakit sila nasaktan, sila lang po ang nakakaalam. Ganun lang yon. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino Sino nga ba yan? Sino ba yan? At eto na nga ang ating bibida sa ating blind item for today's video na kung saan naman talaga, talagang ito talagang inuulan, binabagyo talaga ng bashing. Kasi hindi na, pagmulan pumasok ito, wala na talaga siya narinig na maganda. Ewan ko ba, kasi lalo na naman ito, meron naman na lumabas. Dahil sa isang patimpalak sa television, nakasama siya, na, kasi may nilalaan na makeup artist para sa mga artist. Siyempre, may napunta sa kanya, may make-upan siya. Ito, hindi nagtitiwala ito sa makeup Ay, artist. dinadagdagan niya. Oo, dahil nakaka-open kaya yun sa mga nag-aayos. Yung pag inayos mo, inaayos-ayos Eh, kung hindi siya nagtitiwala doon, lalo na sa pang-araw-araw. Ay, totoo. Hindi nagpaparlor yan. Hindi. Ang ginagawa niya doon sa television na yon, tinigil niya ng pagpapaayos na kung saan yung meron na para sa kanyang ayos. Assign. Oh. Ayaw niya na magpaayos. Siya na lang ang nag-aayos sa kanya. Kasi feeling niya daw, pinatsatsaka daw lalo siya nung nag-aayos sa So, kanya. ibig sabihin, tsaka na siya, lalo lang. Yun ang tawag ngayon sa kanya. At saka kasi masakit talaga sa makeup artist yan. Minikapan ka na, tapos i-retouch mo pa. Oo, gagalaw-galawin mo. Gagalaw-galawin mo. Oo. Parang may kulang. Parang may kulang. Parang makeup artist yung trabaho niya. Kaya Alam nga, niya ang oo. ginagawa niya. Kaya lang ito si pag naayos na, minsan daw, talagang sinasonggal niya pa. Parang alimang pipil mo na, ayaw niya talaga yung inayos sa kanya. Romel, may tanong ako sa'yo. So, ibig mo sabihin yung napapanood ko sa kanya account, yung nakikita ko mga pictures niya, yung mga niya, siya nagme-makeup nun? Karamihan na doon siya na. Dapat magtiwala siya sa makeup artist. Kasi hindi lumalabas yung ibang Hindi nakikita yung aura niya. Oo, yun ang- Dapat magtiwala siya. Nakita mo, pati sa ibang tao, wala na siyang tiwala. Kasi nga sa kakabas ng marami na sinasabi, ang tsaka mo, yun ang feeling niya Pagka ngayon. nga raw hindi kagandahan ng kandidata sa isang Siya, beauty pageant, siya example, mababanggit ang pangalan niya. Naku, kamukha ni Chucho. kamukha yan ni Chururut. Oo. Kaya nai-imbibe niya ni salitang. Bakit nga hindi maiinis sa kanya ang publiko? Pumunta ka ba naman sa isang grocery store at bumili ka ng napkin? Yun na yun. Kaya- Saan mo gagamitin napkin? Pamuna sa pawis. Absorbent kasi yun At marami pang iba. Marami pa sa mga ginagawang hindi mo matitake. Kasi kaya nga sinasabi, ito makaarte-arte. Akala mo naman merong Alam mo kung sinong maganda. Oo. Kaya yan. Kaya nakita mo, pati sa mga ibang tao, nawawala na rin yung tiwala niya. So ayaw niya na magtiwala sa makeup artist. Ining, magtiwala ka. Buuin mo ang tiwala sa mga makeup artist para makita naman ang glow ng itsura mo. Totoo. Na ang aura mo ay gumanda. Oo, kasi Diba? nga, baka naman napipil niya, pag inayusan na siya, naku, lalo akong tumatsaka naman dito sa ayos din siya. Sobrang naman yung lalo akong tumatsaka. So, tsaka siya talaga. Yun ang sabi, di ba? Ang tawag nga sa Pero alam mo, kanya. bata pa to no? Actually. Baka kaya siya ganyan dahil sa kanyang edad. Mapusok pa siya. Kung ano yung naiisip niya, kung anong gusto niya gawin, ginagawa niya. Pero pag nagka-edad dito, siguro, may iwasan niya na ito. Oo, baka maarte lang talaga siya. May kaartehan talaga. Oo. Nabubugbog nga tsaka Oo.
Napagtutulong-tulungan tuloy. Totoo, ayan. Kaya ngayon nakita mo, bumababa na tuloy yung tiwala niya sa ibang tao. Ayan. Ay nako, bago po kami magbigay ng clue, abay kailangan muna naming tanungin naman sina Tito Manny Garcia and Tita Norsky kung nako, siguro naman wala pa iklukuhan nyo na ito. Si Wating-Wating ng London, si Miss Nags ng Belgium, ang mga Tala Girls at dito naman sa Pilipinas, nako, Direct Franny Zamora, sigurado to kilala mo siya. Dims Ignacio ng Singapore, Juris Dr. Channel at Mama Luisa. Randy Sino pa? Balaguer! Randy Balaguer, Dan Clavesillas, Oo. ano ba? Oo. Jamie Dasha, sigurado ito. Alam nyo na kung sino sila. Si Taes, wag makakalimutan Ay, sa oo. Taes. Tita Ako, Isa Pet mga- Market at si Oo. Tita Nenay Olanday. Ayun. Ayan, okay, bigayan na tayo ng clue. Clue number 1. At siyempre yung ibibigay ko sa kanya kasi kung minsan ang itong babaitang ito Babaitang ito. naging ano to naging feeling sa powerful na sabi niya, hoy, hindi niyo ba ako kilala? Parang minsan gumanon siya. Ay, eh. oo. Ako Kilala si niyo ano? ba ako? Oo, Ganon. di ba? Oo. At saka, ano ba apelido mo? Di ba? Ang Mga Oo. ganon. Maldita tong batang to, no? Ayan yung mga kapanahon niya na talaga namang pumasok talaga ang ano, iba. Ah, wala kang maibibigay dyan, nakapangalan. Kasi nga, di ba? Nag-iisa siya. Oo. Oo. Wala akong masasabi na, at wala ka rin masasabi, hindi siya si ganito. Wala. Oo. Ayan, basta may kakaiba siyang aura. Ayun. Di ba? Oo. May kakaiba siyang aura na sana paniwalaan mo ang mga makeup artist nang hindi ka na pinipintasan. Totoo. Ikaw pa naman, patola ka, pinaglihi ka pa naman sa patola at sa ampalaya, kaya lalo kang pinupupog. Yes. No? At saka hindi lang naman ikinagaganda mo yung sa mukha, personal. Yung ano mo, yung Ugali. kalooban, doon ka Yung gaganda, ugali. girl. Totoo yan. Yes. Tanungin mo tao, hindi mo ba ako kilala? Eh kung may sumagot siya, sino ka nga ba? Abay, teka muna. Abay, magpapasalamat muna ako sa best friend ko, Tita Arcie Hernandez ng Twin Princess Gems. Diyan po sa Shops Bill Green Hills. At may shop din po sila. Siyempre pa sa Marriott Hotel sa Manila. Wow. Maraming salamat sa tiwala at pagmamahal. Ay, nako Romel, wala na sigurong mauupo sa kanila ngayon. Sa row 4 nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Salamat po. At Siyempre, wala kayong dapat gagawin kundi hit nyo ng bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo, please, don't skip. At supportahan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. maraming salamat Romel at Wendell. At kami naman po, mga kachika, mula sa aming puso, wag na po sanang magbago pa ang pagpipirmahan ng Iran at ng Amerika para makaligtas na po tayo sa sobra nating problema. Totoo. Basta kami nagpapasalamat sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal, lalo na po sa binibigay niyong oras sa amin. Maraming salamat po mula sa puso. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now. Now! Let me take you down, so I'm going to Strawberry Friend. If Nothing is I you- sing you a love song. If I... Okay! Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now. Na! Now!